Mr. President, since nabanggit mo na lang rin lang na yung pagpangalaga sa lahat ng miyembro ng Senado ay isang tungkulin ng Senate President. I just would like to bring to the attention of the Senate President. I came across with the news. Now, when the Senate President was asked by a certain Christian Esguerra regarding the minority taking up the question about the custody of Bryce Hernandez. Ito po ang sagot ng ating Senate President, which I find it very, very, very sad because being the Senate President, we hope that you are going to take care of not only the majority, because you are not the majority leader, you are the Senate President, and we hope that the majority and the minority will be taken care of by the leadership of the Senate. And if I quote your answer, Mr. President, gimmick yan ng minority. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila porque pinagbigyan ko yung TRICOM, tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day one. Mamatay sila sa sama ng loob. So, malungkot lang ko ito, dalawang punto, Mr. President. Unang-una, yung mamatay sila sa sama ng loob. Kami, Mr. President, hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Hindi na po masama ang loob namin. Tanggap na namin na kami minority. At pangalawang punto, Mr. President, gimmick lang ng minority yan. Ang Senado po, hindi po ito noon-time TV show na puro gimmick ang ating tinitikap dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. So, Mr. President, ako po ay nalulungkot which brings me to my parliamentary inquiry, Mr. President, na yung si Bryce Hernandez, yung kanyang custody was transferred, physical custody, I'm talking about physical custody, was transferred from the Pasay City Police Station to the Senate Sergeant at Arms room. Through yung correction, from Camp Crame to Pasay, it was done through plenary action. Now, lately we heard that he was again transferred from Pasay to the Senate without plenary action. This is my parliamentary inquiry. Kung is a parliamentary action can be subverted by an action which is not a parliamentary action? Yun lang tanong ko. Matter of procedure lang, Mr. President. Dahil kung ganun, kailangan klaruhin natin yung ating rules. Thank you, Mr. President. Before I recognize the Majority Leader to place on record the recommitment of Mr. Hernandez, when I said mamatay sila na sama ng loob, we were addressing the trolls. Because it was the trolls who were saying something to that effect. Na misunderstood nila completely. No? I'm not supposed to do this. I'm not supposed to answer you here in the rostrum, but I cannot help but do that because you took the floor and parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. But nevertheless, I will answer you. Ano? Like, for example, yung sinasabi nila na sumunod daw ako kay Martin Romualdez. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me, does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives. And the request was to retain Hernandez in the Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? So you cannot help but also think na sasama ang loob ko pag binibintangan ako ng salita. Hindi po ba? So ayun, anyway, mabuti na yung masagot natin yan. At sinasabi ko sa kanila
yung mga trolls, yung mga sinasagot namin. Ngayon, to answer the issue of Mr. Hernandez, the majority leader may read the recommendation or the recommitment of Mr. Hernandez to the Senate custody. Kaya nga mga kababayan, no, para po sa aking opinion dito, medyo napahiya ng very light itong si Senate President Tito Soto sa mga pamahayag ngayon or sa mga binitawang salita ni Senator Bato de la Rosa na kung saan kinompronta niya ito mga kababayan doon sa mga iilan lamang sa kanyang mga press statement, no, sa kanyang mga media interview na mamatay sa sama ng loob at gimmick lang umano ito ng mga minority members yung mga issues na binabato sa kanya, lalo na patungkol ito doon mga kababayan sa kay Bryce Hernandez, no, na kung saan na kinausap nga daw po siya ni Speaker Martin Romualdez na wag nang payagan muna na umuwi doon sa Senado ito si Bryce Hernandez kasi may pinangalanan nga po siyang dalawang senador at nangangamba daw po siya sa kanyang seguridad, no, sa kanyang buhay. At pagkatapos noon ay diniretso nga po ito si Bryce Hernandez mga kababayan doon sa Camp Crame, no, doon muna pinag-stay, no, at hindi mo na ibalik doon sa Senado. At ito naman ngayon ay pinasingalingan o parang naghugas kamay itong si Senate President Soto na kanya pong tinutukoy pala daw ay itong mga trolls daw, itong mga netizen na bumabatigo sa kanya, hindi daw po diretso doon sa mga minority members, no, hindi po yun yung kanyang tinutukoy doon sa kanyang mga sinasabi doon sa mga media interviews na yung mga gimmick at mamatay sa sama ng loob. Ayan. Kaya pansin ko dito ay parang pinipersonal talaga ni Senator Tito Soto, no? Itong mga pagbati ko sa kanya daw ay na siya yung Senate President ngayon at paano niya hinandle itong mga gatong bagay. So bago pa lang po siyang umupo, no, bilang Senate President at ito na agad yung kanyang mga sinasabi. Parang kinukontra niya dito yung kanyang mga kasamahang senador, lalo na itong mga minority mga kababayan. At siya po yung Senate President, meaning to say siya yung pinaka mataas sa posisyon, no? Hawak niya po, responsibilidad niya po itong buong Senado, no? Sa 24 na senador, kasama siya. Siya yung may responsibilidad doon at siya yung mag-ingat, no, or siya yung mangunguna para ingatan po yung integridad ng buong Senado as an institution. Pero ito yung ginagawa niya, no, parang kinukontra at sinisiraan pa niya itong mga kasamahan niya mga senador mga kababayan. At syempre bilang senador at makakaapekto po ito sa imahe, no, ng buong Senado. Bilang siya yung Senate President, siya yung pinaka-leader, pero ganito yung kanyang pagtrato, ganito yung kanyang ganito yung kanyang reaction, no, sa mga ganitong usapin lang mga kababayan. At lagi pa naman niyang sinasabi mga kababayan, no, ni Senate President Tito Soto na independent siya, no. Dapat siya daw independent, kaya nagulat po yung mga Pilipino nung nakaraang linggo dahil nagpalit nga po ng liderato. Pinatalsik nila itong si Senate President Chis Escudero at eventually napalitan din po yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Marcoleta at ipinalit itong si Senator Ping Lacson. So marami pong nagtaka mga kababayan, kasama na rin po ako dahil matapos lang na magsalita, no, matapos lang na ikinanta ng mag-asawang Diskaya itong mga congressman na involved na tumatanggap ng mga porsyento galing dito sa mga flood control projects, galing sa mga kontraktor at diretsahang ginawit ng mag-asawang Diskaya, no, itong si House Speaker Martin Romualdez at si Saldico mga kababayan na tumanggap po ng mga kickback, no, galing nga po doon sa mga proyektong iyon. At bakit po biglang nagpalit ng liderato itong Senado, no, at itong Senate Blue Ribbon Committee? Bakit nandun na sila mga kababayan, no, natumbok na nila, nagsalita na yung mga Diskaya, pero bakit agad pinalitan yung leadership ng Senado? Kaya maraming nagtaka mga kababayan, maraming nagtatanong bakit nila ginawa iyon, no? Samantala kung gusto nilang papanagutin at pangalanan yung lahat ng mga involved dito, ng mga kurakot, ng mga politiko, kasama na rin yung mga kasabwat nilang mga opisyalis ng DPWH at syempre yung mga kontratista, bakit ganun yung ginagawa nila? Kaya tanong tuloy ng marami, baka may pinagtatakpan sila dito mga kababayan na ayaw na makalagkad na pangalan. Kaya ganito yung nangyari, no, doon sa Senado, nagkarigo doon, no? Nagpalit ng liderato para hindi mapangalanan itong or baka mayroong pangalan na mas malaki or mas mataas
na makakaladkad pa dito mga kababayan sa mga investigation na ginagawa ngayon ng Senado. Although meron na pong independent commission no, na mag-imbestiga patungkol dito sa mga flood control projects na binuo ng Malacanang. So, di ko alam kung saan patungo no, itong mga investigation na ito mga kababayan. Abangan lang po natin ito sa mga susunod na kabanata. So, ano po opinion dito mga kababayan sa salita ni Senator Bato de la Rosa, no? Kinumpronta po niya itong si Senate President Tito Soto. Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.